Hello, all dreamers. This is Juster, and I welcome you all to my YouTube channel, Juster in Australia. In Australia. For today's video, guys, ay kakain tayo ng balot at sasagutin ang lahat ng inyong katanungan nung nag-post ako ng Ask Me Anything Australian Journey. At simulan natin ang inyong tanong. So, the first question is, was there ano ba to? Was there ever a moment in Australia when you wish you could just go home, and what made you stay strong? Isang rason na gusto ko nang umuwi sa Pilipinas is yung nakumatose yung nanay ko. Yun yung time na akala ko mamamatay na siya kasi na-stroke siya, may ano pa siya, may heart problem. 3 months pa lang ako dito sa Australia. Sinugod na siya ng hospital, and then na-ICU siya for 10 days. And you know what? Wala kaming kapera-pera that time. And ako na nagsa-start pa lang dito, parang ako yung nape-pressure kasi ang lahat ng tao, they thought marami na akong na-generate na pera that time. So sa akin sila nag-message. Then aside sa pressure na pagiging anak, na yung nanay ay nasa bingit na kamatayan, di ko alam kung anong gagawin ko that time. So, andun ako sa point na uuwi ako ng Pilipinas para makita ko lang siyang buhay. Baka kasi magsisisi ako na baka mamamatay siya, tas hindi ako nakapunta doon sa Pilipinas. Or, magstay na lang ako dito sa Australia para kung ano mang mangyari, may papadala ako sa Pilipinas. Time na to, ito yung time na kailangan ko na magbayad ng first tuition fee. Trabaho ako ng 2 jobs sa isang araw. So, from 9 a.m. to 3 p.m., nag-hotel cleaner ako. Tapos, pahinga lang saglit, mga 1 hour or 2 hours. Pagka 6 p.m. naman, pupunta ako dun sa second job ko, which is yung all-around na pagiging cleaner, chef, server dun sa Filipino restaurant. Kaya sobrang pagod ko nun para lang may maipadala sa Pilipinas. At sakripisyo ko yung tuition ko, pang tuition ko rather, para ipadala talaga sa Pilipinas. May magasto lang dun sa nanay ko kasi hindi basta-basta yung binabayad sa ICU. Kinausap ko talaga yung may-ari ng paaralan na sana hindi nila ako, kasi yung thinking ko baka ibalik nila ako ng Pilipinas ipauwi nila ako ng Pilipinas pag hindi ko nabayaran yung tuition ko. So, nakiusap ako, nagmamakaawa talaga ako, as in, iyak na iyak ako sa harapan ng may-ari ng school. Awa ng Panginoon, pinayagan ako ng school. Anyway, ito pa yung isa sa mga struggle pag kumakain ka ng balot. Hindi mo alam kung saang parte yung pwede mong buksan. Ang sabi kasi nila, kung saan yung mas malinaw. Pero ang akin is, kahit saan na, di ba? Balot nga. Ito naman, anong advice ang maibibigay mo sa mga Pilipinong nangarap o gustong makapunta ng Australia? Tatag talaga ng loob. Kahit saang bansa ka pumunta, kung wala kang tatag na loob, hindi mo ka makakaya. Kasi hindi lang naman yung pera yung pinunta mo dito madami kang kailangang isakripisyo. Kailangang iwanan. Marami kang mamimiss na events ng pamilya mo. Mamimiss na events na mga importante sa buhay mo. Ang dami mong mga kalaban, hindi yung tao, kundi yung emosyon. Sa emosyon ka titirahin dito. So, kailangan ng tatag na loob. Kailangan mong ipagpatuloy kung ano yung pangarap mo sa buhay. For example, nangangarap kang guminhawa kayo. Paano ka guginhawa if wala kang steps na gagawin? At paano mo yun magagawa kung wala kang tatag na loob para gawin yun? So yun yung pinakauna talaga na advice ko sa pupunta dito. Yun yung advice ko sa tanong na yun. Tatag na loob. Diba? May shell pa ako muna nakain. Sarap. Guys, ang sarap. Grabe. Next question na tayo, guys.
After everything you went through as a young AFW, what are you most proud of yourself? Grabe na yung young. Kasi when I was 18, magna 19 ako that time, noon ako pumunta dito ng Australia. Proud of ko, recently lang, is like, kaya ko nang bilhin yung mga bagay na hindi ko ma-afford. Kaya ko nang bumili para sa pamilya ko. Kaya ko nang mag-celebrate ng birthday. I mean, bibigyan sila ng bonggang birthday, hindi lang sa mga simpleng handaan. Tagal ko na maubos to. If your younger self could see where you are today, what do you think he would say to you? Siguro maging happy siya. Sobrang happy. Kasi nakaya niya lahat ng pagsubok sa buhay. Nakaya niyang harapin yung mga insecurity niya sa buhay. Nakaya niya yung pagiging mag-isa. Yeah, siguro maging proud na proud siya. If you could go back to the day you decided to become an OFW, knowing everything you know now, would you still make the same choice? Yeah, I will. Siguro dahil alam kong kinaya ko lahat. Kinaya ko yung pagod, kinaya ko yung iyak every 12 midnight, every after shift, iyak sa bus, iyak sa train, sa daan pa uwi. Walang sino mang nakakita ng mga iyak na yon, kundi ako lang. Pero kinaya ko. May mga times na kaya ko ba itong bayaran? Pero kinaya ko. Kaya ko bang mag-celebrate ng birthday mag-isa? Kaya ko bang wala sa birthday ng parents ko? Wala sa mga important events ng pamilya ko? Pero kinaya ko siya. So, yes, I will still choose the path. Behind the success and life you built in Australia, what is the one sacrifice that still touches your heart whenever you remember it? One sacrifice that still touches my heart is yung sakripisyo na hindi uuwi ng Pilipinas kahit alam kong pwedeng mamatay yung nanay ko kahit anumang oras. Na hindi ko man lang siya mahag. Hindi man lang ako makapagsabi ng personal na I love you sa kanya. Sinakripisyo ko yun kasi mas kailangan niya yung pera. Mas kailangan niya yung financial na suporta. Yung pangbili ko ng plane ticket, yun na lang yung panggasto niya sa hospital. Pero iniisip ko nun, what if mamatay siya that time? Siya lang yung parang nilulok. Sila dalawa ng tatay ko, pero siya lang yung, alam yung kulang pa yung time ng pagsasama namin dalawa. So, what if lang, diba? Yun yung mga sakripisyo. Yan yung isang sakripisyo na parang kumikirot sa dibdib ko pag naalala ko yan. When you look back on your life years from now, what do you hope you'll be remembered for? Siguro yung yung pagiging matapang at hindi sumusuko sa mga pagsubok ng buhay. Kasi pag pupunta ka ng Australia, ako personally, pumunta ako ng Australia na ako lang mag-isa. Wala akong kakilala. Wala akong internet connection, wala akong bank account, wala akong mga papeles, like totally wala ako lahat. Pero alam niyo, ako lang pumunta doon sa city. Grabe yung tatag, grabe tapang. Grabe yung tapang ng loob ko para pumunta doon at kunin ko yung lahat na ako lang mag-isa. Pamamagitan ng sarili ko lang sa tapang ng loob na walang nag-guide sa akin at the age of 18. Ano yung naging motivation nyo para pumunta ng Australia at ano po yung biggest achievement mo po sa buhay nyo simula po nung pumunta ka po ng Australia? Yung motivation ko talaga is yung parents ko. Walang iba kundi yung parents ko. Yung tatay ko ay taho vendor. Yung nanay ko naman ay isang OFW. Nakita ko yung struggles nila both. Yung isa din sa mga dahilan at naging motivation ko ng pagpunta ng Australia is yung time na nakikitulog lang kami sa pinsan ng tatay ko. Doon kami sa sala natutulog. Nakikita kami ng mga tao doon kasi pag open yung door, sisilip lang sila, andun kami natutulog.
Naranasan ko din makitulog sa mga bahay-bahay, katulad ng bahay ng tito ko, dalawang tito ko. Sa tita ko naman, ganun, naranasan kong makitulog ng iba't ibang bahay na may iba't ibang mga ugali yung mga asawa at mga partner nila. So, yun yung motivation ko. Ba't ako nagsikap na makapunta dito at para maiahon sa kahirapan yung buhay ko at yung buhay ng parents ko. Ano o sino po ang naging motivation nyo para magtrabaho sa Australia? Ang naging motivation ko talaga again is yung hirap ng buhay. As in, sobrang hirap ng buhay. Naalala ko pa noon na umuutang lang yung tatay ko ng pera para may maidala lang ako sa Christmas party na pagkain. Like, di ba ano yan siya? Parang potluck. Mag-share ka ng pagkain for everyone. So, nung elementary pa ako, umuutang yan siya ng pera sa kaibigan niya or somewhere para may pambili lang ng pang-adobong manok at madala ko dun sa Christmas party. Or, na-experience ko din yung pagsasabihan ko muna ng masasakit na salita bago ka mapahiraman ng pera. Ito, hindi na ako kumain, guys. Grabe. So, nagkukwento-kwento niyo ako. Wait lang, kakain muna ako. What was the biggest culture shock or unexpected thing you experienced during your first week in Australia? Grabe. Yung mga ano talaga, guys, yung mga salita nila. They have their own words. For example, elevator. Sa atin ang atin is parang sanay tayo sa word na elevator. Garbage. Sa kanila is lift, yung elevator. Rubbish naman yung garbage. So, yun yung culture shock ko. Parang mas nabubobo ako sa English nung pagpunta ko dito sa Australia. Hindi ako natuto actually. So, ayun lang naman. Pero masasanay ka din. What is one thing about your journey as a young OFW that people was never truly understand unless they have experienced it themselves? Alam nyo, hindi nila maintindihan yung importansya ng pangungumusta na walang kapalit. Pero pag andito ka na sa mismong stage na to, alam yung word na kumusta, sobrang liit lang na word na yan, pero ang laki ng impact niyan sa'yo. Alam mo yung parang kahit anong pagod mo, anong hirap at iyak mo dyan, pag may isang taong nangungumusta sa'yo, parang napapawi, naiisip mo na may nakakaalala pala sa'yo, na walang kapalit na pwede pa utang. Check nila if okay ka lang ba. Sobrang laki ng impact pag tinatanong ka na, kumusta ka? Kumusta na diha? So yun yung hindi nyo maintindihan. Hindi nyo maintindihan yung halaga ng kumusta pag wala kayo dito sa posisyon ko ngayon. At such a young age, what was the hardest part of leaving your family behind and starting a new life as an OFW in Australia? Yung hardest part talaga ng pag-iwan sa pamilya is tumatanda na din sila. Wala ka sa panahong pumuputi na yung mga buhok nila. Bigla silang mamatay, tas wala man lang ako doon sa tabi nila. Alam mo yun. Yun yung mga kinakatakutan ko. Yun yung mga ayokong mangyari. Kaya yun yung pinakamabigat at hardest part ng pag-alis sa Pinas at magbuklod ng buhay mo sa ibang bansa. May nagtanong rather dito sa aking Facebook page, ang sabi, hindi pala siya tanong. Sabi, hindi ako magtatanong, pero gusto ko lang malaman ang short story ni Jester in Australia nung wala pa sa Australia. Bata pa lang ako, I'm trying to earn money para may pambili ako ng ganito na hindi na ako kailangang humingi sa papa ko. Ang dami kong gustong maabot sa buhay ko kasama yung pamilya ko. Kaya pinagdadasal ko na sana maabot ko yung mga pangarap na yun na andyan pa sila, nakikita pa nila yun at mararanasan pa nila yun. Kasi gusto ko pa silang mabawian ng pagsasakripisyo para mapunta ako dito. Salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta, pag-follow ng ating page sa Facebook page, Jester in Australia, at YouTube channel, Jester in Australia. Like, share, comment below, or suggest any content that you want me to make. Gagawin ko yan. Again, this is Jester, and thank you so much guys for watching this video till the end. Don't forget to like, share, and subscribe.
See you soon! Bye!